Topic natin, pwede bang kumain ng itlog araw-araw? Anong mangyayari? Ilang itlog ang pwede nyong kainin bawat araw? Tandaan nyo po, ang itlog, mura, masustansya, madaling lutuin, para sa bata, para sa seniors, para sa nagbe-breastfeed, para sa pregnant, para sa lahat. Gusto ko pong i-share ito sa inyo dahil tayo ay isang mahirap na bansa, developing country tayo, pero ito ang makakapagpalaki, makakapagpatangkad ng ating mga anak. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo. Number 1, ito ang pinakamurang source ng protina. Ang tawag nga dito, perpektong protina. Yung mga bata na nagsisimula palang kumain, yan, nakita nyo, no? Yung mga bata na nagsisimula palang kumain. Kaya maganda to sa mga kids. Yung di ba pag 6 months old, pwede nyo nang pakainin ng konti, ng malalambot. Pwede nyo nang i-introduce sa kanila. Pwede sa ating mga seniors. Mga seniors, makinig po kayo anong benefit sa inyo. Breastfeeding mom sa mga pregnant women. Sa isahin natin. Perpekto ang kanyang protina, pero mura. At dun sa mga so kung mas maliit yung egg, mas konti ang protina. Mas lumalaki ang inyong itlog. Mas dumadami ang protina. Equal po ang protein content sa puti ng itlog at sa pula ng itlog. Doon po sa mga babies na pwede nang pakainin, halimbawa yung 6 months old, pwede na po nating pakainin yung omelette strips, yung binating itlog. Medyo malambot, pwede yung lagyan ng konting tubig at ipakain sa kanila. Pero strips pa kasi konti pa lang, minsan 2 o 4 pa lang yung ipin nila. Pag nag 9 months na, yung bite size, so medyo mas malaking piraso, pwede na. Lalo na kapag 1-year-old na yung inyong mga anak. Pwede nang pakainin. Bakit ko kayo sinasabihan na pakainin sila ng itlog? Ito po ang sagot sa malnutrition ng mga bata. Walang pera ang ina. Mahirap. Pwede pong pakainin ng itlog ang bata para tumalino sila. Hindi sila maiiwan pagdating sa pagtalino, pagdating sa paglaki, pagdating sa pagpayat. So ito po ang kasagutan para magkaroon ng laman ang inyong mga anak. Makikinabang dito yung mga bata. At sa mga ina, kung gusto nyong tumangkad ang inyong anak, pakainin din po sila ng itlog. Lalo na yung mga nagpapadede o nagbe-breastfeeding na nanay, habang nagbe-breastfeed kayo, kain din kayo ng itlog kasi pupunta yon dun sa lumalaking bata at mas mapapansin nyo, mas matangkad. So yung mga bata at nanay, mura ito, masarap pa para sa mga bata. Tuturuan ko kayo anong mga luto ang pwede sa kanila. Ito, sa mga breastfeeding moms, kasama ito sa mga gustong ipakain eggs kasi mayaman sa protina, maraming good fats, tapos lahat ng kailangan mo folic acid para sa brain at nerves ng bata, lahat ng vitamin B, A, papakita natin sa inyo. Number 2, sasabihin nyo, tataas ba ang cholesterol ko kapag kumain ako ng itlog? Ilang itlog ang pwede natin kainin? 1 a day, pwede na po ang pagkain ng itlog. So moderation, 1 a day, or 5 eggs a week. Pwede na yon. Nakita nila sa mga pag-aaral yung mga biomarkers para sa pagtaas ng risk ng mga chronic o pangmatagalang sakit. Sabi ng 2015 US Department of Agriculture Diet Guidelines, hindi naman daw nakakapagpataas talaga ng cholesterol nila. Mapwera lang dun sa mga tao na talagang yung hyper-responders sila. So, kung hindi naman hyper-responders pagdating sa cholesterol, pwede pong kumain ng itlog according sa diet guidelines. At saka, isa pa, nakita nyo po itong ating itlog. Kumpleto talaga siya. Pagdating sa vitamin A, sa lutein, zeaxanthin, maganda po ito sa inyong mata para hindi tayo magkaroon ng mga age-related macular degeneration. So, pang-senior po yun, ha? Tapos, meron siyang choline para sa brain at nerves at memorya ng inyong mga anak. At maganda din ito sa buntis. Pati yung vitamin D nakakatulong din sa utak, pati yung selenium. So, lahat po yan makakatulong sa isang tao.
Meron din siya mga antibacterial properties. So, isa-isahin natin. Itong protina ng itlog, napakaganda po. Mura, laban sa malnutrition, pampaganda ng height ng mga bata. Pagdating naman sa mga seniors, dahil dun sa protein na yon, mas hindi liliit ang muscle ng ating mga seniors. Kasi yung tinatawag na sarcopenia sa umiidad o pagpayat ng ating mga seniors, nagsisimula po ito sa 30 years old. Napansin nila, sa loob ng 10 years, 8% na ng ating muscle lumiliit kada 10 taon. So, epektibo po para hindi lumit ang muscle natin, gatas, milk, at saka yung beef. Mahal po yung gatas tsaka yung beef. So, pwede po tayong mag-egg. Madali nang lutuin, mabilis lutuin, malambot kung may problem yung inyong teeth, yung inyong ipin, kasi malambot nga, mas mabilis lunukin. Pwedeng kainin kahit anong oras pag nagugutom kayo. Tsaka bagay din ito dun sa tinatawag na sarcopenic obesity o yung payat yung katawan pero malaki yung tiyan. So, pwede nyo pong ipakain para hindi liliit ang ating mga muscle. May protection din po ito sa infection kasi antibacterial po ito. Nagpapaganda din po ng blood pressure. Maaring may anti-cancer effect kasi meron siya mga lysozyme, ovotransferin, tapos yung mga egg protein niya, nakakatulong din po. At ang maganda dito, dun sa mga nagpapapayat, kapag isinama nyo sa inyong almusal, matagal kayong busog. So, mas konti yung makakain ninyo, mas hindi kayo tataba, mas makakapagbawas kayo ng inyong timbang. Kaya nga dun sa mga meals na binebenta para pumayat o magbawas ng timbang, laging kasama ang egg. So, ang dami-dami niya, pampabusog siya, laban sa malnutrition, pero murang-mura lang. Napakaganda po talaga ng ating eggs. May antibacterial siya. At ngayon, kailangan natin ng pampalakas ng immunity. Sa dami ng mga sakit na dumadapo sa atin, kailangan po natin to kasi marami siyang selenium. So, ang itlog po ay magandang source ng selenium. Bukod pa po dun sa immunoglobulin, marami po siya, lysozyme, phosphate, ovotransferin, nakikita po lahat. At maganda rin siya sa omega-3 fatty acid. Di ba may mga itlog sasabihin mas marami itong omega-3 fatty acid kasi mas dinagdagan nila yung pakain dun sa manok. Nakakapagbaba po ng triglycerides ang omega-3 fatty acid. At alam nyo ba, napantay po ang protina sa puti at sa pula ng ating itlog. Pero yung vitamina at mineral, nakakonsentrate po dun sa pula ng itlog. Alam niyo po ba, yung proteinang nakukuha sa itlog, 1,000 iba't ibang protina nandyan sa ating itlog. At marami pa tong ibang taglay. Lahat ng vitamin, yung A, yung ADEK, tinatawag A, D, E, K, tapos lahat po ng vitamin B's na alam nyo, bukod pa doon sa mga iron, calcium, zinc, lahat po nandyan sa ating itlog. Makikita nyo po. Lahat ng vitamin B, B1, B2, B3, B5, 6, 8, 9, 12. Lahat po yan. Dalawang itlog, alam niyo po ba, dalawang itlog sa isang araw, covered na yung 30% ng pangangailangan yung vitamina. At saka yung choline, nandun po sa pula ng itlog. Kaya ayan choline, nandun sa pula ng itlog. So siya yung second major source ng paggagalingan ng choline. Pangalawa po dun sa beef liver o sa atay ng beef. Mahal yun, mas mura-mura to. At para sa cellula yung choline, para sa nerves, para sa ugat, para sa buto natin. Tapos pagdating naman para sa teeth, kailangan natin ng mga calcium, phosphorus, magnesium para tumibay ang ating ipin. Tapos lahat na yung mga folate sa buntis, zinc, selenium, manganese, nandyan po lahat. Yung zinc, magnesium, at saka selenium, para din po sumaya tayo, hindi tayo ma-depress, at hindi tayo mabilis mapagod. So, pangpalakas pa siya. Ang wala lang, kung titingnan nyo, ang wala lang po ang itlog vitamin C, kasi nasa prutas nakukuha yun Pag sinabi nating fresh ang itlog, usually, mga 28 days, fresh siya, simula ng paglabas niya dun sa
manok. Tapos, paano iluluto? Ayan, nakita nyo, kompleto. Protein, lahat ng vitamina, mineral. Wow! Sa murang halaga. Actually nga, pag wala kayong pera, lahat ng lutuin nyo, pwede nyong lagyan ng itlog. Ano ang magandang paraan ng pagluluto ng itlog? Nakita nila, gusto nila yung puti ng itlog, lutong-luto. Pero yung pula ng itlog, malasado lang kasi mas napipreserve yung vitamins at minerals kapag ganito. At saka alam nyo po, 320 eggs ang kayang ilabas ng isang inahing manok. So, ang ganda, hindi ba? Mabilis pang alagaan, mabilis pang magkaroon ng itlog. Mag-alaga ka lang ng manok. Yung iba nga talagang nag-aalaga ng manok para may everyday source of eggs sila. Tapos yung pato at duck, mamaya ikukumpara natin. Ang pagkakaiba lang, yung pato or duck egg sa chicken eggs, mas maliit yung chicken, mas malaki yung pato o yung sa duck. Maraming types ng eggs na nakikita tayo sa ating grocery. Almost pare-pareho, nagkakaiba lang dun sa pinapakain sa kanila at paano sila pinapalaki. Pero wag ho kayong matakot. Kung hindi nyo mabili yung sobrang mahal, kasi fortified yon, nilagyan na ng iba't iba, okay na po. Yung iba kasi, mas mahal kapag yung daw free range o nakakawala lang. Pero yung iba din, may vitamin enhanced. So, mas pinapakain sila halimbawa ng mga vitamin A. O yung iba naman, enriched ng omega-3 fatty acid, mas mahal po yun. So, kung ano po yung nakikita ninyo sa mga grocery, almost pare-pareho lang po. Nagkakaiba lang ng laki. So, nakita natin, yung dun sa pato at saka sa manok, mas marami lang vitamina at mineral yung sa pato o yung sa duck compared dun sa chicken. Tsaka ano pa yung nakita nila sa duck eggs? Mas mataas sa omega-3 fatty acid, mas maraming ang mga vitamina at mineral. Mas malaki din yung kanilang pula. Kaya nga mas gusto nila yon na ginagamit dun sa mga leche flan, dun sa mga lutuin. So, maganda po yun. Tapos, mas creamier ang lasa. So, maganda siya pang bake. Tapos, ang maganda pa, kung may allergies daw, pwede din itry yung duck eggs. Pero sa pagluluto, nakita nila, lalo na sa baking, mas creamier daw ang lasa ng inilabas ng pato o ng duck. Tapos po, paano nyo lulutuin ang ating itlog, ano? Pwedeng sunny side up, pwedeng binate. Ito po yung maganda, yung poach, niluto lang sa tubig. So, mas luto yung puti, pero malasado dun sa loob. Pwede din yung scramble. Ito is pareho po ang nakukuhang vitamina at mineral sa itlog na maalat. Mas marami lang sodium yung itlog maalat. Ito po ay galing sa pato. Pwedeng gawing soup. Masarap po, ilagay sa ating adobo, sa lahat ng ating silog. Hindi ba? So maganda siya talaga almusal. Pero dun sa mga niluluto nyo ng mga gulay, kung ala kayong pangsahog dahil mahal ang pansahog, pwede nyong lagyan ng itlog. Kahit nga yung kaning lamig, itinuro ko sa inyo noon. Kaning lamig, lagyan nyo lang ng egg, konting dahon ng sibuyas, may fried rice na para sa buong pamilya. So masustansya ito. Ito ay para sa bata, pampatangkad. Pumunta naman tayo sa allergy. Nakita din nila yung mga iba daw, yung mga nakakawalang mga manok, mas mataas daw yung alpha tocopherol, no? Yung medyo parang vitamin E yun eh. Kasi nga dahil mas nakakakain ng damo, ng insekto, tsaka ng worms. So mas maganda din siya. Tapos yung allergy ng isang bata nagde-develop pag simula 1 to 5 years old. Pero pagdating ng 3 years old, 50% dun sa allergy niya, bawas na. At pag pumasok na siya sa eskwelahan, almost nawala na ang allergy ng isang bata. So kung gusto nyong patangkarin ng inyong anak, nakakatulong po. Simula breastfeeding hanggang sa paglaki, pakainin nyo po ng itlog. Ngayon, dun sa itlog ng pato o itlog maalat, mas malaki yung pula kesa sa puti at moist and fluffy. Sabi ko nga maalsa.
kasi mas konting water pero mas maraming fat yon. Creamier, pwede sa mga omelette. At mas darker yung kulay, kaya mas marami siyang omega-3 fatty acid. At mas marami din ng 50% ang vitamin A ng ating itlog ng pato. Mas marami ring protina kasi mas malaki yung egg nila kumpara doon sa manok. Ngayon, sasabihin yung balut. Pag sinabi naman nating balut, galing din yon sa itlog ng pato na fertilize nga lang ng mga 17 to 20 days. Ngayon, yung sasabihin nyo, natural na aphrodisiac para sa kalalakihan. Wala pa pong pag-aaral yon. So, hindi pa natin na-prove yon. Pugo, itlog ng pugo. Pareho lang po sa manok. Mas maliit lang yung pugo. So, pag pinagsama-sama nyo rin, 5 pugo kayo, para na rin kayong kumain ng manok. Pag sinabi namang Penoy, mga 12 to 13 days silang fertilized. Siya yung may linya pag binili nyo dun sa nagtitinda sa gabi. Pag yung linya, patayo, yon wet yon na Penoy. Pag yung linya, pa-vertical, dry yon. Dry yung Penoy na binili nyo. Yung kwek-kwek, masarap nga yun. Kaya lang ang problem, may harina na, may pinrito na, so medyo mamantika yon. Tapos lalagyan pa ng sauce. So ang mga luto nga, sabi ko, prito, scramble omelette, lagyan nyo ng maraming gulay ang inyong omelette. Nilaga, soft-boiled, hard-boiled, ibaon nyo. Maganda rin tong pangbaon anytime pag nagugutom kayo. So sana sa ating mga nanay, naliwanagan kayo, mura pero napakasustansya ang ating itlog. Salamat po.